Siyempre, good news for the day. Binuksan na kahapon, January 26, ang isang solar-powered na electric vehicle charging station sa loob ng compound ng Senado. Mayroon itong 27 kilowatt chargers na pinagagana ng 36 na bifacial solar Para sa panels. Senado, swerte naman mga Senado to. Pero alam nyo, dito medyo, I think, especially, hindi, sa YouTube, no? Marami yung nagsasabi na hindi masyadong maganda yung yung mga EV. Mga istasyon ay libre sa electric vehicles na pag-aari ng mga senador, mga opisyal at mga empleyado. Ayan So, solar-powered EV charging station binuksan. Pero dito dito sa yung mga malls meron na. No, pero matagal na actually. And I think they're planning to parang itol or mag-charge doon sa mga charging station, maningil. Tapos sa mga baba ng mga buildings, ng mga apartments, mga flats, no? Meron na ring charging station. Manila Development Authority o MMDA. Hindi, tapos na yan. Tapos ka Ikaw naman Binuksan na kahapon, January 26, ang isang solar power. Ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Black Soldier Fly o BSF project sa Pasig City, ilalim ng Enhanced Materials Recovery Facility. Ang Black Soldier Fly project ay food waste processing, magamit ng larva o uod ng Black Soldier Fly para sa pagsasaayos ng mga basura. Utsa kaliwete si si Biko. Ba, panalo, talentado. Pagkakaliwete, talentado No? Ayon sa MMDA, sa pamamagitan nito ay may susulong ang isang sustainable at environment-friendly na solusyon sa basura. Lumagda ng kasunduan ng MMDA sa panguna ni Chairman Don Marquez at ang Pasig City sa panguna ni Mayor Vico Soto. Ayan, I'm not really familiar with yung Black Soldier Fly project, yung Black Soldier Fly, no? So kung ayon dun sa medyo maliit na pangunawa ko pagdating dito, parang yung mga basura is ipapakain sa uod, parang gano'n, no? Ganun siguro yung magiging niyan. So, if you want more details, madali naman ding i-research yan. No? I-type nyo lang yung Black Soldier Fly Project, tapos makikita nyo na yan. So, of course, kung environment friendly yung isang proseso, maraming pakinabang yan. And kung self-sustaining din, maganda talaga yan para dun sa bayan, no, na kung saan diyan na ikinakandak yung yung Black Soldier Fly, pero eventually magkakaroon din ng impact yan dun sa kabuuan. So eto, punta tayo dun sa ating hindi ko kasi nare-review to, sorry dun sa team natin hindi ko nare-review yung mga good news. Maganda sana kung mabasa natin tapos para mapili ko kagad kung ano yung mga magagandang balita. Pero para at least mapakita natin lahat. Sige, pasok natin to. Naihalo na sa ibang inmates sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Napakita ko na to Paano ba iyan to? Napakita ko na to. Napakita ko na rin to. Napakita ko na rin to. Ibinida ni DOT Secretary Cristina Frasco ang turismo ng bansa sa ginanap na ASEAN Tourism Forum. Nagbabalik si Mary Ann Uy para sa detalye live mula sa Quezon City. Mary Ann, ano na ang update dyan? Ito, hindi ko alam kung 91.8 billion tourism GDP ng Pilipinas, ibinida ni Secretary Frasco sa ASEAN Forum agenda. Ayan.
Gabi na ang closing ceremony ng ASEAN Tourism Forum. Kaya ang mga delegado mula sa Travel Expo sa Mactan ay narito ngayon sa New Star sa Cebu City. Bago ang formal na pagsasara ng ASEAN Tourism Forum dito sa Cebu City, ibinahagi muna ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Tourism Ministers meeting na base sa 2025 World Travel and Tourism Council, ang Pilipinas sa namumuna in terms of GDP at $91.8 billion. Pinakamataas daw ito at nalagpasan na ang ibang ASEAN member states gaya ng Indonesia, Thailand at Singapore. Ibig Oh, sabihin nito, totoo ba yan? Totoo to? Eh, ang ganda nito. Ba't binabanatan si Frasco? Baka hindi totoo to. Ma'am Yolanda Yamada, Shout out. Boss Maki Kwan. Mana sa ama, kaliwete. Magaling mga liwete. Ande kami may kasabihan pag sa kaliwete. Ako kasi kaliwat kanan tayo, mapalad tayo. Kaliwat kanan tayo magsulat, mag-drawing. So, iba talaga pagka siga no? Kaliwat kanan. bahagi ng kita ng Pilipinas. Sabi nila pag kaliwete. Confirm to Confirm. Gusto niyo ba malaman? Pag kaliwete, wag na. Basta, si Robin, hindi kaliwete. Dapat alam niyo na kung ano dyan Most performing cabinet member si Frasco. 4 years natulog ang turismo ng Pinas. Yun nga Most performing ba? Puta, saan nanggagaling yung balitang yan? Pero may data siya Philippines, 91.8. Pero ang 20 billion ang lamang natin. Dollars. Pinas ay galing sa turismo. Kabilang din ang Pilipinas sa mga nangunguna sa ASEAN sa paglikha ng hanapbuhay mula sa turismo. 11.22 million jobs daw sa buong bansa ang sinusuportahan ng sektor ng turismo. Katumbas ito ng 23% ng kabuuang trabaho sa bansa. Isa sa pinakamataas na porsyento sa rehiyon at nahihigitan ang Cambodia. Sa kabuuang bilang, ang Pilipinas ang may ikalawang pinakamalaking bilang ng manggagawa sa turismo sa ASEAN, kasunod lamang ng Indonesia. Sa closing ceremony ngayong gabi, matapos ang dinner at presentation ng mga Philippine talents, ito turn over na ng Pilipinas ang hosting ng ATF sa bansang Singapore. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Uy, nag-uulat ang live mula sa Cebu City. Mag-follow sa aming mga social media. Eto. Polo, prestige, and tradition meet on the Manila field, but the spotlight also falls on the strands. Kabiligtaran. Wala ngang pumupuntang turista dito sa Pinas. Kitang-kita naman. Sa slogan pa lang, talo na. Kulelat ang Pinas for 4 years na. Pero data shows Tingnan nga natin para at least mamaya mag-fake news tayo dito tourism GDP. Sa government, yun talaga Tops ASEAN in tourism. In tourism GDP. Hindi natin mapapaanuhan to. Hindi natin kayang pabulaanan yan. Tourism drives national growth in the Philippines. Nung 2024, 6.75 million. Tapos nag-jump nung ilan yung sinabi kanina, 20 million. Hindi ko alam. First Lady Liza Araneta Marcos attends the 21st Enrique Zobel Memorial Polo Cup at the Manila Polo Club on January 25. The annual tournament honors the legacy of one of Philippine polo's most revered figures. It is held in partnership with PGA Cars. The First Lady mingles with guest polo. Larong mayaman Ganyan mga laro namin
and watches the matches, capturing players in action. She wears a classic white shift dress with ballet flats, reflecting tradition and sportsmanship. This highlights how cultural and sporting events continue to draw national attention. It also underscores the role of high-profile figures in promoting tradition and public engagement in sports. Ayan, gaganda ng mga good news natin. Hayop sa ganda.